Ano pa talaga naging ugat nitong red alert dito sa Luzon Grid at ngayon yung nararanasan na rotational brownouts ng iba't ibang mga lugar? Sino pong mananagot doon? Actually po, ang pinag-umpisahan talaga ng karagdagang kakulangan ng supply natin ng kuryente dito sa Luzon ay yun pong nag-tripping na nangyari sa dalawang major transmission facility ng NGCP. Noong Miyerkules po, May 13, maaga pa lang po ay nag-trip ang Dasmariñas Ilihan 500 kV line ng NGCP. At nasundan po yun ng bandang alas 6 ng Tayabas Iligan 500 kV line. Dahil po yung linya na yon ay ginagamit po ng ating natural gas generation facilities, particularly po yung Excellent Energy Resources na merong capacity na 1,265 megawatts at Ilihan Power Facilities na may total capacity of 1,200 megawatts. Nawalan po kagad ng halos 2,500 megawatts yung ating grid system. Na-isolate po kasi yung mga planta natin. Hindi siya pwede magbato ng elektrisidad sa sistema natin. Pati po yung nagsusupply ng gas, dahil na-isolate nga po yung linya, yun pong LNGPH natin, yung nagsusupply po ng gas doon sa Ilihan, sa Kairi, naapektuhan po. Nawalan po sila ng power. So dahil biglaan po yung pagkatumba ng mga planta dahil sa pagkapatay ng linya ng kuryente, kahit po na ibalik na ng NGCP yung Tayabas, Ilihan at Dasmariñas line, noon ding araw na yon, nung hapon po, ay hindi naman po nakabalik kagad yung ating mga planta. Dahil galing po ito sa total shutdown, meron pong proseso para po ito ay ma-restart at makapagbigay po ng kuryente sa system. So hanggang ngayon po, ang EERI Unit 1 pa lang ang nakakapagbato ng kuryente, kung kaya hanggang sa araw na ito po, meron pa po tayong red and yellow alert na siya pong inaanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines for today. Sir, yung pong mga ilihan na yan na binabanggit yung planta, nasaan yan eksakto at saang lugar ang susupply? Ito po, yung pong ating natural gas facilities na Ilihan at Excellent Energy Resources ay nasa Batangas po, sa Batangas City. Yes, sir. So, dedicated po yung linya nila na papunta po ng Luzon Grid na dumadaan po na Metro Manila. Okay, so meaning po, Luzon exclusively ang sinusuplayan nito? Ay, hindi po. Kasi pag may sobra pong generation ang Luzon, ito po ay nag-e-export po ito ng kapasidad up to 250 megawatts ay nag-susupply din po ito sa Visayas. Okay, sige. So sa Visayas po, bakit naman nag-red alert? Sa Visayas po kasi, karamihan po ng ating mga biomass energy generation facilities ay mababa po ang production nila ng kuryente dahil off-peeling season po. So yun po yung unang sitwasyon. Tapos may mga planta po tayo doon na nasa preventive maintenance o naka-force outage. Kaso, noong po noong Mayo 12 po, nagkaroon po ng biglaang pagtitrip ang planta po ng Therma Visayas, kung saan po dalawang unit po yon na 150 megawatts, so 300 megawatts po yung nawala pa ulit sa Visayas. And at the same time po, nasundan po yun ng pagkapatay din. Nag-trip din po yung Panay Energy Development Corporation Unit 3 na meron din po 150 megawatts. So, malaki po yung nawala sa Visayas, hindi pa nakakakuha sa Luzon, kaya nagkaroon po, simula pa po ng 12, meron na pong red and yellow alert sa Visayas. Hanggang sa ngayon din po, meron pa rin pong red and yellow alert sa Visayas tayo na mararanasan. At sa Luzon po, red pa rin? Opo. Okay, Sa ganito. Luzon po, ayon po sa report ng NGCP ng alas 8, meron po tayong red alert buhat ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.